Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. At nasa unang linggo tayo ng buwan po na ito bilang pag-alaala din sa ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Calvary, sumagitan po ng banal na hapunan. At sa ating pong paghahanda po sa banal na hapunan na ito, ay tayo po ay patuloy na magbulay-bulay po ng mga pangyarihan na salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ang inyong lingkod ay inyong gagamitin bilang isang pong tagapagsalita lamang. At may your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, be the only one na ma-honor namin, mag-glorify namin, at bigyan namin, Panginoon, ng worship to the preaching of your word. May your servant, your mouthpiece, preach Christ and Him crucified alone, Panginoon. Patuloy po na pamagitan ng Banal na Espiritu, kayo po magbigay sa amin ng pangunawa at bilang isa pong iglesia, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, pagkakaisa, pangunawa, at magkaroon kami ng isang magandang magbubulay-bulay at paglalapat sa buhay. Sa mensahe po na marinig namin sa mga susunod na linggo patungkol po sa aming pong reflection ng mga New Testament churches, Panginoon. Lord, we thank you and we want to lift your name on high, Panginoon, in our midst. This is our prayer. In Christ's name we pray. Amen. Ang ating pong binasa ng ating pong tagapanguna sa umaga po na ito ay mula po sa aklat ng Apocalypse chapter 1 or sa ibang sa Tagalog po ay ano po ito? Revelation or kapahayagan. Dahil nga ito po ay nagbibigay ng pahayag ng revelation ng ating Panginoon. Kaya po, makikita natin dito sa Revelation chapter 1, makikita natin po na si John, ang author po nito, si John the Beloved, the one who also wrote yung 1st, 2nd, and 3rd John, and even the book, the Gospel of John. At hindi po ito yung John the Baptist, hindi po ito si John the Beloved. At siya po ay nasa isla ng Patmos. At makita po natin na ito po ay sulat ng Apostol Juan sa 7 churches sa Asia Minor. At makita natin sa Revelation chapter 1 verse 4 mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. At ito po yung mga churches na susubaybayan natin sa darating na mga linggo po na ito. Una po dyan yung sulat ni Juan sa mga taga-Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So, iisa-isahin po natin yan at lahat po yan ay mayroong iba't ibang klase ng mga issue na kinakaharap at ito po na ina-address ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang Panginoong Jesus ay nag-reveal ng kanyang sarili kay Juan nung siya po ay exile sa Patmos. At ito po sinumulan sa Ephesus because strategically, pag nakita natin sa ilalim, yung isla ng Patmos, yan po pinatapon si Juan, ay ang pinakamalapit po sa kanya ay ang church sa Ephesus. Kaya yun po yung unang-unang sinulatan niya. At alam po naman natin, at sa ating konting background, John the Beloved was exiled at the Isle of Patmos. After na hindi siya mamatay-matay dahil nga pinakuluan na siya sa isang malaking kawali siguro, ay ba't hindi mamatay-matay ito? Ang ginawa na lang nila, para hindi na lang siya makapagpahayag ng salita ng Panginoong Jesus, pinatapon na lang po siya sa isla ng Patmos. At sa kanya naman po pagkapanalagi po doon, ay nagpahayag po ang Panginoong Jesus sa kanya, at nasulat niya po itong aklat po ng Revelation. Dapat po natin munang malaman, ang Revelation po, hindi po ito patungkol palagi, sa end times. Kaya marami pong umiiwas sa pagbabasa po ng Revelation, kasi akala nila ito yung laging paggunaw na ng mundo. Dapat nating maunawaan na ito po yung isinulat ni Juan sa mga nakakaranas ng kasalukuyang problema doong panahon po nila under po ng persecution ng Emperor Nero. So matindi po yung ilang persecution na naranasan po ng time na yan. At in fact, dalawang emperor nga pa yung kanilang naranasan. Pagkatapos yan ay si Emperor Caesar Diocletian. At ang first emperor to persecute Christians, yan, ay binintang ng mga taga-Roma sa mga taga-Kristyano ang pagkasunog ng bayan. Pero siya talagang may gawa nun. Dahil nung time na yun ay sikat na sila bilang light of the world. Kaya ginawa
lahat po ng mga klaseng mga persecution sa pwedeng maranasan nila ay naranasan po ng mga Kristiyano ng time po na ito. Ayan po. At ayan, naranasan pa rin po nila ito patuloy sa kanyang kapalit na si Caesar Diocletian. Siya po ay nag-strike, nagwasak ng mga simbahan at ng mga banal na kasulatan at nagpakulong pa sa mga lingkod ng Panginoon. So, ang Ephesus daw po ay isa sa mga sinulatan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ni John the Beloved, sapagkat ang unang issue po ng pitong simbahan po na ito, particularly sa aklat po ng Efeso ay, sabi diyan, Ephesus, the church that forsaken its first love. Ano po? Its first love. Malinaw po yung sinabi sa Revelation chapter 2, verse 4, "But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first." Sa ibang salin po, you have forsaken your first love. Ano po? At parang kung ito i-relate natin sa buhay natin personally, as applied to romantic love, di ba? Yung mga first girlfriend, first crush, at ngayon kasi meron ng first wife. Ano po? At pero yun yung distorted view of marriage nowadays. Pero yun, as we also preparing, diba? Sa upcoming wedding, nakita namin sa isang pinapanood namin video yung first love nila ay yung kanilang mga magulang. Ano po? As applied to our parents. Pero hindi po ito yung mga romantic love or familial love or brotherly love. Tinutukoy po sa banal na kasulatan na ito. Bagkus ito po yung pagmamahal nila sa Panginoong Jesucristo as a church. Ano po? Hindi po ina-address to tulad ni Pablo kay Titus, tulad ni Pablo kay Philemon, kundi particularly yung simbahan ng Ephesus ang sinusulatan niya. Isa po itong letter or epistle ni Apostol Juan sa mga taga-Ephesus. At alam po natin, di ba? Ang ganda naman yan. Meron yung separate letter sa mga taga-Ephesus eh. Ito yung sulat ni Pablo. At alam natin, napakaganda po ng kanilang ng sulat ni Paul sa kanila. Pero pagdating po nito, medyo latter years na po ito eh. Ito yung mga huling days ng mga apostles. Nawawala na po. Na-forsake na nila yung pag-ibig nila sa Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, alalahanin natin palagi ang ating pag-ibig sa ating unang pag-ibig upang tayo ay manatili bilang bungabong gospel church ng Panginoong Jesus. Ito po yung proposition ko ngayong umaga, na manatili tayo sa first love ng church po na ito at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So paano natin mapanatili ang pag-ibig natin sa ating unang pag-ibig, sa ating first love? Ano po? At of course, malinaw po itong sinabi ni Apostol Juan sa kanya pong mga sulat sa mga taga-Ephesus sa chapter 2 verses 1 to 7. Nahinahin po natin ito, tatlong letter C, o tatlong letter P sa Tagalog. Una po, tingnan muna natin yung kanila pong yung commendation ng Panginoong Jesus, yung pagpupuri ng Panginoong Jesucristo sa mga taga-Church of Ephesus. Ano ba yung commendation niya? Paano muna nito? Kumbaga, di ba, sa principle of correcting other people, ang ginagawa muna yung principle ng kiss, kick, and then kiss. Di ba? Ibig sabihin nun, kiss, purihin mo muna, bigyan mo muna ng papuri, i-comment mo muna yung kanyang mga ginawang mabubuti, tapos saka mo sipahin, at saka mo ulit purihin. So parang ganoon po yung yung parang hindi naman masyadong masakit. Yung iba kasi po nagsabi, diretsuhan na, wala nang paligoy-ligoy pa. Pero ito, in-acknowledge muna ni Apostol Juan yung kanilang ginawa. At by the way, pag nakita natin ang Church of Ephesus, makita natin kanina, according to the map, is the closest city to Patmos. And then the largest and most important city in Asia Minor, di ba? Bakit po siya important city? Siya po ay a center of commercial and religious hub. At dito rin natin makikita po yung Great Temple of Artemis or the Temple of Diana. At alam natin yung Temple of Diana is one of the 7 wonders of the world. Ano po? Kabilang po yun sa 7 wonders of the world yung temple po na ito. Kaya yung Ephesus po, one of the Greek churches, ay hindi po ito originally ng mga isang Christian city. Kundi ito po yung talagang pagan city. In fact, kaya meron na sila natawag na Temple of Diana. Kaya talaga po siya ay dayuhan ng mga tao.
Even nowadays, dayuhan pa rin po siya ng mga tao because yan nga, is one of the 7 wonders of the world. So, ganun kaganda yung Ephesus noong time po na yan. Ganun katanyag. Ang Church of Ephesus, strategically, malapit sila sa dagat, kaya talaga po marami pong nagkakalakal po sa kanila. Verse 1, yan dyan, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Ephesus, ito sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. At verse 2, ano yung first commendation niya? Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpagal at matyagang pagtitiis. Yung hard work nila, yung labor nila sa ating Panginoon. Talaga po naman sila nagsisikap naman talaga. Yun talaga originally yung pagkakakilala nila sa Ephesus. Talagang pag sinabi ni Paul na sinusulatan niya, kinokomment niya, pinupuri niya, napakahusay nila, napakasipag nila. At talagang isa sa mga great partners ni Apostle Paul pagdating sa pagmimisyon at pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nandun naman yung kapagal nila. Secondly, hindi lang po yung hard work ang naalala ni Apostol Juan sa kanila, bagkus yung kanilang paninindigan sa katotohanan. They stand for the truth. And verse 2, alam kong hindi mo kinukonsinde ang masamang tao, sinusubok mo ang mga nagsasabing sila Apostol at napatunayan mong sila yung buwan. At nalalaman nila yung false teaching kasi dedicated sila sa talagang biblical teaching. Kaya nilang i-discern yun. Kasi there is no other way na makita natin yung maling katuruan kung hindi natin alam yung tunay na katuruan. Kung hindi natin alam yung katotohanan. Kasi yung mga tao dyan sa labas, mga iba't ibang religious, napaka-compelling nila. Napaka-convincing nila. Pero pag hindi natin alam yung ating Bible, hindi natin alam yung sinasabi na sa talong Panginoon, madali tayo mapa-persuade nila. Pero sila hindi po. They know the truth. At para sa kanila sa korte, di ba? Nothing but the truth and all the truth. Ganun silang manindigan sa salita ng Panginoon. Hindi nila kinukonsulta yung masamang tao, bagkus kaya nilang i-discern, sabi dyan, kung sino yung mga talagang hindi tunay na apostol. Mga false teachers, false apostles, false preachers, false teachings. Pero nowadays, ang bilis po na ma-persuade ng mga tao. Kasi nga, kagaya ng sinabi naman ni Apostle Paul kay Timothy, sa 2 Timothy, sabi niya doon, darating yung panahon na gustong pakinggan ng tao yun ang nakakakiliti sa kanilang mga tenga. Nowadays, yun po yung ating ini-entertain ng mga katuruan, yung mga nakakakiliti sa ating tenga. At to the point na iniiwasan na natin yung mga salita na maaaring makadulot ng sakit sa ating kapwa. Huwag na natin pag-usapan yung kasalanan kasi nakaka-offend ka. Huwag natin pag-usapan yan. Yung mga yung mga nakakaliti. Mga ganun. Kaya iba, hindi nila mag-amen. Amen. Pero amen sila lang amen. Hindi nila alam yung amen na nila ay maling katuruan na pala. Minsan sa ating pag-fellowship, di ba? Pag lalo yung mga youth, naman sila, kaya naman sabi ninyo sa inyong natinal youth fellowship. Okay? So ngayon, alam na nila kung ano yung, madidiscern nila, ano nila yung false teaching at saka yung true teaching, kasi alam na nila at sila ay naikot ng salita ng Panginoon. Hindi lang mag-gather tayo sa plaza and then makikinig tayo ng mga nag-concert doon na hindi na nakakabulis. Magiging rock and roll na lang. Tapos kung ano pa yung pinagsasabi. Siyempre, nakakatuwa yun sa mga taong walang malalim na pangunawa sa tanang Panginoon. Sino ba naman ang hindi gusto yumaman? Sino ba naman hindi gusto maging mabuting kalusugan? Di ba? Sino bang hindi gusto mawala ng problema sa buhay? At yun yung gusto nang marinig ng mga tao sa panahon natin ngayon. Hindi yung katotohanan. But they stand for the truth. Revelation chapter 2 verse 3, hindi lang po yun, pati yung endurance. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Sabi ko nga po sa inyo kanina, yung background. They are under the tyrant, sobrang tinding persecution under tutelage ni Emperor Nero.
I don't know if you remember, di ba? Ito yung time na pinapaalapa lang sila sa leon, hindi tulad ni Daniel, tinatapon, hindi talaga sila literal. Sakrisyan ka, pakalapa ka. Pag may sakrisyan ka, tutuhuin nila, gagawin nila ang sulok para maging literal na ilaw ka. Ganoon lang naman kasimple. Yung time nila, yung persecution na naranasan nila. Pero sabi ni Paul, ni Juan, matyaga nilang tinitiis ang maraming hirap alang-alang sa Panginoong Kristo. Sa panahon natin yan, meron pa rin naman. Ano po? Meron pa rin naman sa ibang bansa. Pero dahil sa Pilipinas, meron tayong freedom of religion, na-abuse natin. Kasi dito, hindi ka naman makapersecute kapag pinahayag mo si Kristo. In fact, iba't ibang Jesus nga yung ini-introduce kada religion po sa Pilipinas. Kaya akala natin, iisa lang sila, pero magkakaiba sila. So, ito yung commendation. Ano po? Sana tayo po, sinulatan tayo ng Panginoon. Ano po? Ano kaya yung mabuting na may isip ng Panginoong Kristo sa Bungabong Gospel Church? Naaalala ko pa kayo nung kayo mga kaibigan Baptist Church pa. Naaalala ko kayo nung kayo mga Bungabong Gospel Center pa. Naaalala ko kayo nung kayo ay Bungabong Baptist Church na. Naalala ko pa rin kayo hanggang kayo Bungabong Gospel Church na. Ang mahirap ito pag walang naalala sa atin. Ano po? At alam ko naman po, hindi tayo mag-i-endure ng pagkahaba-habang taon kung hindi nagsikap, kung hindi tumugon sa Ebanghelyo ni Kristo ang mga nauna sa atin sa dakong ito. Ang mga lingkod niya, ang mga elders, ang mga members, nag-spread out na to every parts of the world. At tayo narito ngayon, alalahanin natin sila. Alalahanin niyo po, mga kabataan, kung paano kayo dinadala lang inyong mga magulang sa simbahan na ito. Para sa pagdating na kayo naman ay mayroong pamilya, patuloy niyo pa rin nadalihin ang inyong mga anak as from one generation to another. Kapag kinukulit ng ating mga lola at lola. Sana, that's my prayer, na meron maalala sa atin. At o kaya balikan natin yung mga mabubuting ginawa natin bilang isa pong katawan ng Panginoong Kristo. The Church of BGC Social. Ikalawa po, hindi lang po of course, sabi ko nga kanina, hindi lang sila kinomen ng Panginoon, but ikalawa, kinonfront sila ng Panginoon. As our second point, yung confrontation. Yung pagpapaalala ng Panginoong Kristo sa mga taga-Church of Ephesus through the letters of Apostle John. The confrontation. Tingnan natin kung paano sila kinonfront ng Panginoon at pinaalalahanan. Sabi sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Sa English po, parang napaka-romantic, pakinggan na po. But I hold this against you. You have forsaken your first love. Heartbroken feelings. Yan po yung nararamdaman nila. Hindi po ito applicable sa mga romantic relationship. But this is applicable to your personal and our corporal relationship sa ating Panginoong Kristo. Hindi naman po ito yung quote-unquote backslide. Pero ito po yung andun ka pa rin naman, pero nanlalamig ka na. Dahil sa separate issue. Ano po? Sa last church, probably sa Laodicea. Pero ito po yung natin, individually, naalala mo ba yung araw na sobrang in love ka sa Panginoon? Mga excited, di ba? After the camp, talagang gusto nila magsama-sama palagi, gusto nila laging mag-usap. Halos sumabog na yung GC. Halos sumabog na po yun. Post kami ng post lagi sa ano. Kasi talagang on fire sila, in love sila sa Panginoon sa Kristo. Di ba, Tia? Yeah, hindi nila discipleship. Sa Lexi, si Roland, lagi magkakasama yung mga yan palagi. Ano po? At yung ibang mga leaders, sabi ko nga, ito yung one of the, isa sa mga batches ng panahon, sa panahon na yung Sinai, sobrang close nila, halos ayaw nilang maghiwalay. Una nilang hinahanap mo, saan ka, ito ko, ganyan.
Kasi nandun yung love nila, yung passion nila, kahit anong mga seminars yan, pinupuntahan talaga nila. Discipleship. One of the pinamaraming attendance, exayon ng discipleship. Kaya po kaya, nung tayo matatagal na sa ating buhay pananampalataya ng Kristo, naalala niyo po ba yung unang araw na sobrang in love ka sa Panginoon? Na halos ayaw mong makausap yung mga tao sa labas. Gusto mo lagi na sa simbahan ka, gusto mo mag-pray ka palagi, gusto mo manalangin ka palagi, mag-attend ng fellowship, di ba? Naalala ko rin po nung time na bago ako muna ng Bible School, umatin po ako ng camping, 6 camps every summer. Camping sa Kaligtasan, camping ng Ensayo, camping ng Abco, sa RYC, camping sa Nauhan, camping sa Calapan, lahat po yun. Bakasyon ko, napunta lang lahat sa camping. Nalala niyo po ba? Yung panahon na sobrang in love kayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit. Deuteronomy chapter 4 verse 24. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Mapalibughuing Diyos. Inulit pa rin yan. Diba? Kasi bakit yan sinabi? Because God deserves our very first and highest love. Kaya pagdating sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, anong command ng Panginoon sa atin doon? We should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and even with all your mind. At inulit ito ng Panginoon sa Kristo as the greatest commandment. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pag tingnan natin itong verse na ito, meron talaga siyang karapatan na manibugho. At hindi siya character, as a negative character, because sabi ng Panginoon yan, sa Exodus, di ba po, sa 20, yung kanyang commandment, you shall bow to no other God, for I am Yahweh, I'm a jealous God. Hindi lang yung lalaki, hindi lang po yung babae ang seloso, lalo tigit ang ating Panginoon. Sa tuwing pinapagpalit natin siya sa iba, marahil ito'y tao, marahil ito'y bagay, marahil ito'y trabaho, marahil ito'y kung ano ba na pinahalaga natin higit pa sa ating Panginoon. Tandaan natin, siya po ay consuming fire. Kaya niya tayong tupukin sa daling saglit lang. Because He is a jealous God. He deserves our very first and highest love. Kaya pag pinansin niyo po mga kapatid sa Matthew 22 verse 37 to 39, yung greatest commandment ng Panginoon, tinanong niya yung the rich man, sabi niya, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. This is the first and great commandment. Huwag natin kalimutan ang mahalin ng ating Panginoon. What is the second commandment? You should love your neighbor as you love yourself. Ang issue po dito ng Ephesus, probably, yung kanilang pagmamahal sa isa't isa, nawawala na rin. At pag nawawala yung pagmamahal natin sa isa't isa, nawawala na rin ibig sabihin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kasi yun po yung foundation ng ating pagmamahal, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, mahal mo yung Diyos, kinamumuhian mo yung tao. Hindi pwede po yun. Hindi tayo pwede magkaroon ng double standard. Kung mahal mo siya, mahal mo rin ang iyong kapwa, kagaya magmahal mo sa iyong sarili. At ito po yung tinuturo ng mundo, mga kapatid. The exact opposite of the commandments of God. Alam mo yan, the world teaches us, love yourself. Love yourself. Yung iba context nito, pag wala ka nang nagmamahal sa iyo, lagi kang broken hearted, mahalin mo na lang yung sarili mo. Wala ka nang no choice. Parang ganun, ano po. Pero hindi po ito yun eh. This is a worldly teaching. Kasi this teaching is trying to eliminate yung pagmamahal mo sa Panginoon at pagmamahal mo sa iyong kapwa, na unang sa lahat ay yun yung sinasabi na the greatest commandment and the second commandment. Kaya kung kayo po ay napapasabi ito, tanggalin niyo po ito sa inyong kaisipan. Hindi po turo ng Diyos. Turo po ito ng mundong ito.
Ito yung opposite na tinuturo ng banal na kasulatan. Ano tinuturo ng banal na kasulatan? Enjoy. Love Jesus, love others, and love yourself. You cannot love yourself if you don't have the love of God. Hindi mo pwede sabihin mahal mo yung Panginoon, tapos hindi mo mahal mo yung sarili, at hindi mo mahal mo yung kapwa. Pero tandaan natin, ito yung response natin sa Panginoon. Hindi ito yung pag minahal mo yung Panginoon, tsaka ka magmamahal ng kapwa, tsaka ka magmamahal ng iyong sarili. Hindi po ganun. Mangyayari lang po pagmamahal niyo po sa Panginoong Yesus sa inyong kapwa at sa inyong sarili kapag naiintindihan ninyo at naranasan niyo na yung pagmamahal ng Diyos sa buhay niyo. Because in 1 John 4:19 said, we love because He first loved us. Hindi ikaw yung unang nagmahal sa Panginoon, kundi ang Panginoon mismo ang unang nagmahal sa iyo. Kaya mo siya naging first love. Hindi ikaw yung nagpakipot sa Diyos. Hindi ikaw yung nagpa-impress sa Diyos. Hindi mo niligawan ng Diyos. Baliktad. Ikaw ang unang inibig ng Diyos. Ikaw yung unang sinuyo ng Diyos. Ikaw at ako ang unang sinuyo ng Diyos. Kaya natin siya minahal, kaya natin minamahal yung ating kapwa, at kaya natin minamahal ang ating sarili. Hindi namang mas mamahal lang yung sarili, pero dapat mo natin tanongin, nasa iyo na ba yung pagmamahal ng Diyos? At yung response mo, Lord, mahal mo pala ako, mahal ko na aking sarili. Hindi, puro lang. Your first response, pag naranasan mo na yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, binabalik mo yung I love you to Lord sa Kanya. That's why I love my brothers and sisters. That's why I love myself. Binigyan niya yung order, di ba? Yung yourself na sa dulo pa, pero yung mundong ito, yung tinuturo niyang order, love yourself muna. Binabaliktad. At yun din yung sakit ni Adan at Eva, binaliktad nila yung order of creation. Anything na nire-reverse yung original design ng Panginoon, that is kasalanan and against His will. Diba? Ang order ng creation dapat si Yahweh, and then si Adam, and then si Eve, and then yung entire creation. Pero ang nangyari, yung aliwal, si serpent, sinupil, inander si Adan, si Eva, ang unang under, inander niya si Adan, at si Adan, inander nila ang Diyos. The same thing din sa pagmamahal natin sa Panginoon. Nire-reverse natin yung order. Revelation chapter 2, verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pag-isihan mo talikuran ng iyong masamang gawa, at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ginawa. Alalahanin natin. Alalahanin natin muli yung ating unang mga araw na tayo ay sobrang passionate and in love sa Panginoon. As a church and as an individual. Alalahanin natin yan. Alalahanin natin kung gaano tayo kaalab at kung gaano tayo always kinikilig sa ating Panginoon. Siya yung first love natin. Huwag kang makipaghiwalay sa Panginoon. Break na tayo, Lord. Parang yan. Sige, galit ka. Sabi dyan, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. As a church, aalisin ng Panginoon na sila'y maging light of this community, sharing the light of the gospel of the Lord and Savior Jesus Christ. At this will lead us to our last point, the caution, ang pagbigay babala. Sa verses 5 to 7. Ano po? Ano yung caution? Ano yung magbibigay babala dito ng Panginoon? Napakapawa natin kanina. In verse 6, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinabubutan mo rin ang tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita at ang lahat ng mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos.
Ano po yung quotient babala ng Panginoon dyan? Tingnan po natin ito mga kapatid. Yung 7 churches of Revelation, sabi ko po sa inyo, dapat isipin muna natin kung sino yung original recipient ng letter. Of course, ang original recipient ng letter po ng Revelation, yung 7 simbahan. Pero pag pinansin po natin yung mga talata po na dito, each message exhorts the reader to hear what the Spirit says to the churches. Kada po yan, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung ending lagi. Ephesus, Smyrna, Thyatira, Sardis, lahat po yan sa bandang dulo nakalagay doon. Hear what the Spirit says to the churches. Bakit po? Kasi what Jesus says to one church, He is saying to all the churches. Kung ano yung paalala niya, babala niya sa isang simbahan, babala niya rin yung sa lahat ng simbahan. Na meron tendency yung Smyrna, meron tendency yung Thyatira, yung Sardis, yung Laodicea, meron din silang tendency ang bungabong gospel church na i-forsake natin yung first love. At walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kapag na-highlight sa pulpito na ito ay hindi na ang Panginoong Jesus, kabahan na kayo. Kapag kami dalawa hindi na nagtuturo sa salita ng Panginoon, patalisin niyo kami. Kasi kami ay held accountable sa ating Panginoong Kristo. As one commentator has noted, each church is invited to read the other church's mail as it were. Kaya po ito yung aming nire-reflect po sa atin. Kasi po ito hindi lang sulat sa 7 simbahan sa New Testament, sulat din sa atin itong mga simbahan sa kasalukuyan. God is giving us a warning na huwag natin i-forsake yung ating unang first love. Una na first love pa. Revelation chapter 2 verse 5, ano yung warning dyan? Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalagyan ang iyong ilawan. Kapag hindi tayo nagsisi as a church, what a privilege and honor na gamitin tayong instrument ng Panginoon para i-share yung gospel niya sa community na ito, sa bayan na ito, sa probinsya na ito. Pero sabi ng Panginoon, this will serve as a warning. Aalisin ko sa inyo yung kinalalagyan ng ilawan na yan. At marami ng mga churches, mga kapatid, particularly sa United States, sa US, yung church na naging bar, yung church na naging hotel, yung church na naging museum, kasi nawala na yung kanilang purpose, nawala na yung pag-ibig nila sa Panginoong Kristo. So far, ang mga tricycle driver, pag sinabi sa yung simbahan sa Ipil, sa Baptist, alam pa rin nila hanggang sa ngayon. Kahit gospel church na ito. So far. Pero paano pag nagtagal? Nalaman pa rin kaya nila ang simbahan sa Ipil. Ay, yung dating simbahan doon, ano na yun ngayon? Bar na yun ngayon. Ay, yung museum na yun, plaza na yun ngayon. Yun, ano na yun. Kaya yung warning ng Panginoon sa mga 7 churches, warning din po sa atin yung mga kapatid sa Panginoon. Nasaan ang Ephesus po ngayon, mga kapatid? Yung Church of Ephesus, yan na po ang itsura niya ngayon. Abandon, ruin. Siguro hindi nag-repent, hindi nagpatuloy. Even yung, hindi lang po yung Church of Ephesus, the entire Ephesus, nawala na. May mga reflection po yung mga ibang mga tao ngayon. Sobrang daming mga natural disasters na nangyayari. Yung parang may isang country na nag-worship sila kung ano tapos talagang dinay nila. Yun, bigla sila binahan ng malakas. Kasi even po, mga kapatid, sa Romans chapter 8, even this earth, this entire creation, under to ng condemnation, ng wrath ng Panginoon, ng judgment niya. Lahat na nangyayari po sa atin ngayon, mga anomalies, it is because of what happened in the Garden of Eden, the fall of man. Ephesus is now categorized as the loveless church. One of the mission and vision na dapat natin gawin as a church is to love God, to love others as we love ourselves. Sobrang
Ganda ng gawa natin ng mga vision na alimutan natin yung greatest commandment. Mahal ang Diyos, mahal ang ating kapwa, mahal ang ating pagmamahal sa ating sarili. Mga kapatid, as a warning, the same can happen to us. If we are not careful, we must pursue both truth and love. Kung ayaw natin ma-empty yung mga chairs natin, kung ayaw natin maging mawala tayo sa mapa, mawala tayo sa body of Christ and the fellowship, it can happen to us kung hindi natin minamahal ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa Diyos. It can happen to us. We must pursue both truth and love. Dahil sabi po ng 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Hindi pa rin sabihin, salita mo lang, mahal mo ang Diyos sa salita. Diba? Kahit po ito sinasabing Bible, hindi pwedeng puro salita lang, sugar-coated na mga salita na mahal mo ang Panginoon, but you must do this in action and in truth. Kasi dapat yung action mo in accordance din sa salita ng Panginoon. Kung paano dapat natin mahalin ang Diyos, nasa katotohanan yan, nasa Bible. Huwag natin i-sugarcoat yung ating pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. In action and in truth, mahalin natin ang Diyos ng bawat isa na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. In conclusion, brothers and sisters, alalahanin natin ang mga panahon na sobrang mahal natin ang Panginoon. Nawa tayo ay kapurihan pa rin ng Panginoon or commend, at tayo ay napaalalahanan ng Kanyang salita or na-confront tayo ngayong umaga na ito at nabigyan tayo ng babala or caution sa mga hindi dapat natin gawin bilang magkakapatid kay Kristo. Alalahanin natin palagi ang ating unang pag-ibig. Application, mga kapatid. First, let's focus on holiness than just knowledge. Yes, ang napaka-detailed namin ni Pastor mag-preach, pero focus on the holiness. Ano yung growth na makukuha namin sa salita ng Panginoon every time naririnig niyo yung salita ng Panginoon? Focus on the holiness of God. Secondly, focus on the mission field than just mere activities. Napakadami pa nating aanihin, pero napakakaunti pa nga mag-aani. Focus on the mission field. Hindi lang yung mga mere church and personal activities. Secondly, be amazed of His grace always. Ang dakilang biyaya, wonderful grace of Jesus. Meron nga pong yung may isang kanta, your grace still amazes me. Namamanghak pa rin ba kayo sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon? Or parang gas-gas din, puro na lang biyaya, puro na lang biyaya. Sige, subukan mong alisin ng Panginoon, hindi ko natin. Sana patuloy pa rin tayong ma-amaze dun sa amazing grace ng Panginoon sa buhay natin. Be sensitive to the work of the Holy Spirit. Kung ano pinapagawa sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritu, huwag tayong mag-go against. Let's follow the lead of the Holy Spirit. Also, be driven more and more like Christ. Anong pakinabang ng aking pagdalo, paglalangin, pagsamba, para tayo ay may kawangis ng Panginoon sa Kristo. Love Christ more than anyone and anything in this world. Ay natin ang Panginoon sa Kristo, higit pa sa sino man at anumang bagay sa mundo ito. And lastly, always remember your first love. Your parents, your family, your husband and wife, your children, your neighbor, your classmates, we're all secondary. Ang first love natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Secondary lang lahat po yan. Hindi sila pwedeng nasa una. Everyone and everything should always be a secondary ng life, ng pag-ibig natin. Wala tayong ibang primary and outmost and first love kundi ang ating Panginoon sa Kristo.
Let us reflect on this song. Lord, by Jesus, I love thee.